Shocking na breaking news ito mga kasombrero sa Kathy and Alden. Sikat na sikat ngayon sa Japan, no? Trending sila mga kasomberos. Tapos si Alden naman ay parang bumisita sa kanyang mga kaibigan, no? Dito sa kanyang mga best friends mga kasomberos. So dahil dito sa kanyang post sa Instagram niya at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong post ni Alden mga kasomberos, no? May pinost siya dito na na parang kasama niya sina Prince Benmar, sina Mitch Oliva, si ano ba to? Si tali to? Yung wife ni Coach Mauro yata ito mga kasambreros, no? Si Marlene Capones ba ito? Si Mitch Oliva. Pero ito ay parang nagbe-break sila, coffee, breads, and pasta. Nasabi dito mga kasambreros, no? Parang ano ba to? Wait, akala ko si JV Hairs ito. Ito po ay tawag dito, parang nasa rest mode sila dito na after magbisikleta. Pero may pinost pa kasi si Alden na isa pang picture na kung saan ay nasa Sugar High Bakery siya mga kasembreros, no? Na alam natin ng Sugar High ay ang business ni na Mitch Oliva at saka ni Prince Benmar mga kasembreros. So parang bumisita siya. May isa akong punto dito parang throwback ang picture na ito na may aso, no, mga kasembreros sa harap ng Sugar High na nakaupo. So ang cute ng aso mga kasembreros. So palagay ko throwback ito. Tapos palagay ko rin ay recent, no? Nagdadalawang isip ako mga kasembreros. Pero yun, ang point dito ay bumisita si Alden sa kanya mga tropa peeps, no? Tapos another post pa ni Alden mga kasembreros. May parang letter para siya dito, no? Parang postcard or something from official fans club niya na Alden Trendsetter mga kasembreros. So sabi niya, is love still worth fighting for? Kung wala na yung magic, Jao Calderon. So ito yung isa sa mga linya ni Jao Calderon mga kasembreros sa Love Siargao. So pinost ito ni Alden as a sort of appreciation ng kanyang Alden Trendsetter na official fans club nga mga kasembreros. So talagang nakaka-touch. Tapos pinost din ni Alden sa kanyang Instagram itong parang teaser photo, no, ng Love Siargao nga nila ni Nadine Lustre. So ito ay posted ulit ng Alden Trendsetter mga kasembreros. Tapos yon ang music background dito ay alon, no, kasi nga sila sa beach. So nilagay nilang music background ng alon mga kasembreros. So Love Siargao, tapos yung teaser photo ni Jao at Cara mga kasembreros. So Alden, nakatag dito ang sina Alden, V Philippines, Alden, Love Series, Nadine Lustre, and the rest mga kasembreros. Tapos yung tawag dito, yung foundation ni Alden na tawag dito na AR Foundation nga mga kasembreros, no, na na-feature nila yung kanilang General Assembly nung nakarang araw ay naibalita rin of course, no, ng Sparkle Jamie Artist Center sa kanilang Facebook page, no, kasama yung mga pictures ni Alden at ng mga scholar nga niya mga kasembreros. So 6 hours ago, sabi dito ng Sparkle Jamie Artist Center page, Asia's multimedia star Alden Richards shared a moment with his scholars during the AR Foundation General Assembly. So talagang full support of course ang Sparkle Jamie Artist mga kasembreros sa advocacy ni Alden Richards mga kasembreros. So maliban dito sa mga photos na naibahagi nila, parang may dalawang pictures ako na hindi ko na isama nung nakaraan, no, mga kasembreros, yung kung saan ay si Alden. Dami pala mga kasembreros, parang isang classroom na ito. Parang isang buong classroom na ito mga kasembreros grabe, no, very inspiring talaga mga kasembreros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hindi ko lang alam kung
ito nakaupo na nakaharap sila mga kasombrero nakaharap si Alden na may laptop sa harap. Ay yung nagpa-picture nga sila. Hindi ko alam kung ano, kung tawag dito, kung lahat ito ay kasama or o palagay ko no kasi parang may nanay sa likod. So may mga nanay siguro hindi nakasama dito of course. Pero marami pa rin mga kasembreros pagpalagay natin 20 or 2, 4, 6, 8, 10. So magpalagay natin 20 mga kasembreros. So si Mama Ten doon sa likod. Nakipagtsikahan siya mga kasembreros sa mga McDo crew mga kasembreros siguro ito or sa mga nanay na andon din po no. So, ito pa ginanap sa McDo Binyan nila mga kasembreros sa Laguna. So, yung isa naman na picture dito ay nagsasalita no, si Alden mga kasembreros sa dito, sa mga scholars niya mga kasembreros. So, grabe no, talagang very inspiring talaga ito. Something na dapat gayahin ng mga artistang, alam mo yun, nakaluwag-luwag sa buhay na mga kasombrero. So, ano to yung legacy? No, alam niyo po, hindi naman perfecto si Alden, no, given. Pero, alam mo yung sana, yung mga kagaya niya na hindi naman kasing yaman niya, of course, kasi billion na yung income ni Alden siguro. Yung alam mo yung mga artista na, yung mga tao na iba na nakakaluwag-luwag sa buhay, ay magkaroon din sana ng ganito, no, mga kasembreros. So, a sort of parang inspiration mga kasembreros kasi ako talagang touch na touch. Tapos, maliban pa sa mga pictures na yan, ay may shinare pa dito na mga pictures, no, na iba pang mga larawan. So, random photos na lang ito mga kasembreros na binahagi doon sa kanilang General Assembly. So, meron dito si Maria Elena Miguel, na kung saan ay dito, na-feature na rin natin ng mga nakaraan pa mga kasembreros. Tapos, next item natin, si Alden, ito yung parang complete version pala, no, mga kasembreros nung sa, dito, may isang nag-post nito if I'm not mistaken, si Miss Nate Gonzaga, yung video ni Alden dun sa Megaball 2026. So, ito po ay dito, last blow na natin mga kasembreros about sa Megaball 2026, no? So, mamaya ipi-play ko ito kasi meron siyang audio mga kasembreros. So, una dito ay parang nakikipag-usap si Alden sa mga bisita rin, no? And then yung sina Ma'am Charo Santos, then yung sina Ma'am Joy Marcelo, yung in-interview siya, no? Complete version ito mga kasembreros. So, kung gusto niyo po, ipi-play ko to mamaya, no? Para ma-appreciate niyo po mga kasembreros and mga Kathinatics. Tapos, yun, nag-post pala yung kanyang brand endorsement na Alpha Pro Dog Food one day ago mga kasembreros. Sabi niya dito ay mas magandang maging maaga para sa ating mga fur babies ngayong Pet Preparedness Month. Siguraduhin meron silang emergency go bag na may kasamang Alpha Pro Dog Food. Tara na sa mga pet stores na malapit sa iyo or add to cart sa Shopee at Lazada. So, laging handa para sa alaga. Yun yung kanyang tagline dito mga kasembreros. Tapos, na-feature din pala si Alden sa isang sa isang Facebook post ng Preview PH. 15 hours ago naman ito mga kasembreros, no, kagabi lang. Behind a year of major career milestones, Alden Richards has opened up about a deeply difficult personal period despite his success. So palagay ko about mental health pa ito, no, mga kasembreros, pero kagabi lang pinost ng Preview PH mga kasembreros. So ang picture dito na ginamit ay parang yung sa ARXV pa yata ito ni Alden, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. Tapos si Kath naman, pinost siya dito ng isang admin, no? Daming likes, 247 reactions, 7 hours ago niya pinost. So kahapon pa niya ito pinost, no? Hello Tuesday, mga kasembreros. Tapos pictures ni Kath during fresh na press conference niya sa BeautyCon. Mga kasembreros, naka-blue siya dito, no? Pero itong pictures ay throwback ito, of course, na mga kasembreros. So talagang fresh na fresh si si Phenomenal Box Office Cinema.
queen dito mga kasombrero. So BeautyCon ito parang mas nauna silang nag-held kaysa kana Alden sa Dr. O Skin Lab din po sa SMX Convention Center. Ito, sabi niya kahapon, kay Alden, happy afternoon po, 5 hours ago. Si Alden dito ay parang nag-ano siya, no? Parang nag-heart sign mga kasombreros. Pero hindi ko lang alam kung saang ano siya, saang event ito mga kasombreros. Parang sa mga throwback siya no? Mga kasombreros. Pero ito po ay kahapon pinost. Parang throwback picture siya, naka-black siya mga kasombreros. Parang hindi ba, parang nasa caravan siya, no? Something like that mga kasombreros. Parang nasa caravan or yung parang parade mga kasombreros na may pinopromote na event or pelikula or something mga kasombreros. So yun po no, pero ito po ay ano lang, parang sa mga throwback. Hindi ko lang alam kung ano yung event dito ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito na pala yung kompletong yung kompletong video nung talito na nag-uusap sina Alden at saka si Jasmine Curtis Smith mga kasombreros. So hindi ko pa parang yung shinare ko kasi kagabi ay yung putol lang na na video. So tama ako no, yung nag-uusap sila Jasmine Curtis Smith at saka si Alden dito ay sa Stars on the Floor nga ito mga kasombreros. So hindi ko rin sure kung finale na ito or parang hindi pa mga kasombreros. Pero yun, confirmed ito. Ito yung parang full video niya mga kasombreros na dito na kasama na magkausap sila ni Jasmine Curtis Smith. Ang tangkad pala na ni dito, ang tangkad ni Chantal. Nasa 5'10 ang height nito mga kasombreros no. Nasa 5'10, akala ko 5'7 lang yung height niya or 5'8 mga kasombreros. Pero yun, parang free time nila ito na parang nag-usap-usap or something na may inaantay sila mga kasombreros and mga cat dinatics. Tapos yun, major item tayo no, trending sina Kathy Alden sa Japan ngayon mga kaso. So post din ito ni Ma'am Naybara Lopez. So shocking ito kasi di ba parang tagal na ng Hello Love Goodbye no? Ito yung sa movie nila na Hello Love Goodbye. So marami dito na ito June 14 pa yung iba na date June 14, 2026 yung pinost sa ito sa Twitter no. Tapos may mga picture dito ni Kathy Alden of course na during Hello Love Goodbye na eksena nila mga kasombreros. So yung iba hindi ko maintindihan kasi naka-Japanese naka-Japanese yung sulat mga kasombreros. So grabe no, grabe yung trend mga kasombreros na parang hindi mo na-expect na kahit matagal na ay ito 22 hours ago pa tong isa mga kasombreros na pinost ng isang mayroong isa dito na English English translation siya mga kasombreros. So the Japanese have discovered Filipino rom-coms no, that was super fun but it was not well known in Japan. The 2019 Philippine Hello Goodbye blah blah blah. So yun no, talagang the Japanese have discovered sea cinema no. So ito siya mga kasombreros talagang nakakatuwa at nakakagulat ito na parang late na na-discover na yun nga, may movie na ganito na made in Hong Kong from the Philippines mga kasombreros. Kasi nga sa Hong Kong sila dati nung time na alam natin no, during Hello Love Goodbye na nag-shoot sila mga kasombreros. So nakakatuwa lang no, at saka nakaka-amaze mga kasombreros na yung mga yung mga Japanese ay na-hook na rin sa Hello Love Goodbye kasi nga grabe yung storya niya mga kasombreros So grabe no, para sa Japan, sa Hong Kong, di ba sa Hong Kong may Madame Tussauds. Tapos of course yung Hello Love Goodbye. So nakakatuwa at nakaka-proud lang maging Pilipino kapag ganito yung mga balita at saka yung yung mga nangyayari mga kasombreros sa film industry naman no, kasi nga sa government medyo tayo medyo tagilid tayo sa gobyerno, pero yung movie industry ay talagang
nakaka-amaze na kahit sa ibang bansa ay kinikilala tayo mga kasembreros. So congrats no kay Catherine Alden, especially sa Hello Love Goodbye no, na kahit matagal na ay talagang nagti-trending pa rin mga kasembreros. Ito sobrang good dito mga kasembreros. 10 hours ago, sabi ni Sayer KL, ito yung tinatawag nating connection, no? Sabi niya, fan, Kath, may gusto ka bang sabihin? Catherine, sabi niya, wala naman. Fan, bakit nakangiti ka? Catherine, secret, fan. Okay. Kami na bahala. Gagawa ng 100 theories. 100 na teorya daw. Tapos nga ito yung time na sinang Catherine Alden ay gumagawa ng promo nga ng Hello Love Again, no? Tapos sobrang ngiti at kilig ni attorney at saka ni ni Alden. So by the way paunahan ko kayo sa next vlog natin. May good news tayo mga kasembreros. So basta sobrang matutuwa kayo sa ating good news na yon. As in super duper major good news mga kasembreros sa susunod na vlog. So alamin natin at saka alamin natin at saka abangan sa susunod na vlog ang mga details mga kasembreros. So as in matutuwa kayo na mapapalukso at mapapalundag tayo sa tuwa mga kasembreros. So talo pa nito ang Itbulaga na mula mula Batanes hanggang Hulog. So basta abangan yan mga kasembreros sa ating susunod na vlog no mga kasembreros. So as in matutuwa talaga kayo. Tapos ang cute ng caption dito ng isa about dun sa dito sa may Megaball 2026 ni Alden. Sabi nito, no filter needed, no? Hindi na kailangan ni Alden ng filter. Kasi nga super duper igop mga kasembreros no. Dito sa kanyang outfit at saka dating sa Megaball 2026 mga kasembreros. So hindi na kailangan ng filter, no? Kagaya natin, kailangan natin ng filter para magmukhang fresh. Para magmukhang fresh at saka igop sa camera. Pero si Alden ay hindi na kailangan. Camera na mag-a-adjust, no? Or hindi na kailangan mag-adjust pala ng camera kasi dito super duper igop. May phenomenal box office cinema king. Tapos last item natin, may isang video dito na parang kinumpile niya pala no yung ganap ni Alden at ng AR Foundation Scholars doon sa kanilang General Assembly. So parang video lang na ginawa niya mga kasembreros. So andito si Maria Elena Miguel mga kasembreros. Tapos post ito ni Philia Alendria 2 sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Tapos yung music background niya ay yung kinanta ni Alden na I will be here when the things feel like being quiet. So I will be here mga kasembreros yung kanta niya dito na ginawang music background no, ng isang fan mga kasembreros na kung saan ay dito nakaka-touch at nakaka-inspire ang istorya na ito mga kasembreros ni Alden by being an advocate of inspiration and hope no sa mga batang walang kakaya na magpaaral sa kanilang sarili, and yet Alden is helping them all throughout na makagraduate mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Catherine items. Replay ko po itong videos or video na papakinggan natin mga kasembreros no kay Alden. And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. So, kamusta naman ang Alden dito? So, We're in ang trailer for Love Siargao, so it's gonna be coming out soon, this June sa View. And we're just very much happy with the feedback of all the netizens and yung mga taong nakapanood ng trailer. Maraming salamat po. We're very excited. And aside from that, we're grinding for Code Grey naman. So ongoing tayo.
I think we're down to our first 3 taping days. And iba rin, very exciting yung role. It's my first time to be able to portray a role na may kinalaman sa medical field. So something to look forward to as well. And we have a great team, of course, directors and actors. So abangan nyo po yan, malapit na sa GMA. Paano mo napagsasabay Sobrang nakakatuwa at magugustuhan ninyo ang ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Sino ang magpapasya sa akin, no? Or sa atin, mga kasembreros. 2 Corinthians chapter 2 verse 2, si Apostle Paul nagsasalita, sabi niya, if I make you sad, who is going to make me happy? O ito pala yun, no? Yung kanyang tanong, mga kasembreros. How can you make me happy if I make you sad? So, mutual understanding. Ang nakita ko dito, parang mutual source of happiness or joy, mga kasembreros, or sadness. So, either of the two. So, parang kung ita-translate mo sa Tagalog, kung ako yung magiging dahilan na kayo ay malulungkot or if I make you sad, sino yung magpapasaya sa akin? Tapos, papaano ko kayo mapapasaya how can you make me happy? Paano nyo ako mapapasaya kung ako naman ay kung ako naman yung dahilan naging malungkot kayo. So parang ganun ba? Parang ayaw niya maging dahilan ng kalungkutan ng iba, tapos ayaw rin niya na malungkot siya. Parang ganoon, mga kasembreros. So parang dapat kung happy kayo, happy rin ako. Kung malungkot kayo, malungkotin ako. Kung malungkot ako, malungkotin kayo. So vice versa, mga kasembreros. So parang na-experience naman natin yung ganoon na may tao tayong parang sobrang natutuwa tayo pag kasama sila, or parang sila yung nagiging source ng ating happiness. Well, siguro sa mga may asawa na or may pamilya na mga kasembreros ay yung nagiging source ng kanilang happiness or ng kanilang inspiration ay or motivation sa araw-araw ay yung kanilang mga anak, no, yung kanilang asawa, and so on, mga kasembreros. So, ganoon naman no, yung cycle ng buhay. Kunwari, bagong kasal kayo, tapos bagong anak, o parang kakapanganak lang ng misis mo, for example, no? So, sila yung nagiging source ng happiness ng tao, mga kasembreros. So, given na yun sa mag-asawa, yung mga anak nila yung nagiging inspiration nila, mga kasembreros, na lumaban sa buhay, magtrabaho, mag-earn, no? At pag-aralin sila, and so on, mga kasembreros. So, ganun po yung ganun po yung reality at truth ng buhay, mga kasembreros. Alam niyo, sobrang lalim niyo, no? Parang hindi ko naiiwasan always na mag-isip na grabe ang lalim ng buhay. No, kung titingnan niyo kasi yung mga ninuno natin, yung mga lolo-lola natin na pumanaw, so parang forever na kasi yung buhay ng tao, no? Hindi lang siya nagtatapos dito sa mundong ito. Maaring pumanaw tayo, no? Tapos yung ating spirit or kaluluwa naman ay forever na makakapiling ng Diyos, mga kasembreros, if we live, no? Kung namuhay tayo ayon sa kanyang salita, no? Or sa pananampalataya at pananampalataya natin sa kanya at sa kanyang grasya, mga kasembreros, sa atin. So, yun siya, no? Pero kung hindi naman tayo namuhay ayon sa kanyang instruction, ayon sa pananampalataya sa kanya, no, if we don't believe Jesus Christ, or if we don't have time sa Panginoon, mga kasembreros, nung nabuhay tayo dito, well, definitely ang judgment kay Lord, mga kasembreros. So, yun, naisip ba natin na sobrang lalim ng buhay, na kung kaya yung existence ng buhay, kapag mababaw yung ating evaluation, yung ating thinking, mga kasembreros, na mababaw ang buhay ng tao, kakain na ako, okay na, makapagtrabaho na ako, tsaka makapag-earn, bili ng bigas, makabili ng ulam, mabili ko yung kailangan namin. So parang ganun lang ang buhay, parang survival ng mga kasembreros, na wala sa sentro ba si Lord, mga kasembreros. Iba kasi yung buhay talaga, no? I can definitely and absolutely attest or testify, mga kasembreros, na ibang-iba talaga yung uri ng pamumuhay ng Kristiyano na may Lord, no? Or may God, mga kasembreros, sa sentro ng kanilang tahanan, kaysa doon sa wala, no? Ibang-iba talaga, mga kasembreros. So yung mga normal na tao or normal na pamilya lang siguro, makakain lang sila, tapos hindi nagahari ang pag-ibig, of course, hindi nagahari ang pag-unawaan sa loob ng tahanan, hindi nagahari ang pagpapakumbabaan ng loob or understanding or pag-unawaan.
So, kung ibang-iba, no? Yung Kristiyanong pamilya, hindi man perpekto, pero pag nakikitaan mo talaga sila ng pag-unawaan, pagkakaisa, pagmamahalan, mga kasams, because nakasentro sa salita ng Diyos, nakasentro sa pag-ibig ng Diyos Ama, mga kasams, and ni Lord Jesus Christ. So, kung kaya kapag tayo po ay may mababaw pa rin na perception about life, dapat ay simulan natin na magbasa talaga ng Holy Bible, mga kasmas, so that we will know and we will understand the real purpose ng ating existence, ng ating buhay ba dito sa mundong ito, mga kasembreros. Well, gawin naman natin yung ating mga everyday routines, no? Yung ating trabaho sa araw-araw, no? Yung ating mga daily agenda. So, gagawin naman natin lahat yan, mga kasembreros. Pero may mas mahalaga pa na pinapagawa ang Diyos maliban dyan sa mga normal routines natin, no, or schedules, mga kasembreros. Magtrabaho man tayo, kumain, matulog, no, gigising na naman. So may mas mahalaga pa, no, na dapat gawin, mga kasembreros, ang tao, no, more than life. There is something deeper and more meaningful, mga kasembreros, and more fulfilled na uri ng pamumuhay at pananampalataya na inatas sa atin ng Diyos, mga kasembreros. And that is to love Him with all our heart, mind, soul, and strength, and our neighbors or fellow people as we love ourselves, mga kasembreros. The verse from 2 Corinthians chapter 2 verse 2 shows a connection between the feelings of the Apostle Paul and the people he was writing to in Corinth. So yun siya, no? So sa atin ngayon ay ganito rin siya, mga kasembreros. Paul was a leader in the early Christian church, and he cared deeply for his followers. When he speaks of making them sorry, he refers to a previous letter he had sent, possibly one that contains strong words of correction or rebuke. So ito yung sorry, parang sad ba na parang nalungkot siya, mga kasembreros, kasi yung previous letter daw niya, no, as a 1 Corinthians, mga kasembreros, kasi dalawang books itong Corinthians, no? First book of Corinthians and second book of Corinthians, na first book Corinthians, mga kasembreros. So ganoon po siya. So yung unang libro kasi ng Corinthians ay parang kumbaga sharp words, no, yung ginamit niya para mag-remind, magpaalala, mga kasembreros, sa mga taga-Corinth. His intention was not to cause harm but to guide them on the right path. So ito siya, mga kasembreros. So sa atin, no, yung ating mga magulang, yung ating mga kapatid, for example, yung mga nakakatanda sa atin, elderly, for example, so sila yung mga talagang source of wisdom natin and guidance sa buhay. And maliban, of course, sa Holy Bible na talagang primary, ay yung ating mga pamilya and mga taong nakapaligid sa atin. This verse highlights an important aspect of relationships. So ang ganda nito kasi may mga taong mas pinapahalagan nila yung financial aspect rather over relational aspect. So parati nating tatandaan ng tao, hindi lang siya nabubuhay sa financial aspect, no, may pera ka, okay na, no, naka-income ka, okay na. Hindi lamang tayo nabubuhay sa physical aspect, no, kasi kailangan natin kumain, kailangan natin mag-exercise, no, healthy living and so on. Meron pa tayong mental aspect, no? Meron pa tayong spiritual aspect, meron pa tayong emotional aspect, no? Yun yung mga aspects natin. And ang pinakamahalaga nga sa lahat ay yung spiritual aspect natin, mga kasembreros. So, and of course, no, yung mahalaga na, kasi kapag okay yung relational, yung ating spiritual aspect, yung ating relational aspect, yung ating relationship sa ating nanay, tatay, kapatid, asawa, magulang, and so on, ay okay din siya, mga kasembreros. Parati nating tatandaan na kapag malapit tayo sa Diyos, if we are close kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros, we have faith, na we are living under His grace, we are living by faith, mga kasembreros, ay mas lalong nagiging, kapag nahuhubog yung character natin, nagiging Christ-like tayo, mga kasembreros. Yung Christ-like, yung yung pagiging loving, pagiging patient, pagiging gentle, pagiging kind, pagiging merciful, pagiging forgiving, pagiging humble, pagiging united, pagiging peace lover, mga kasembreros. So yung mga good attributes, no? Ay yun po siya. So kung parati natin tatandaan na kapag maayos yung ating relationship sa Panginoon, yung spiritual aspect natin, yung spiritual element natin or connection sa Panginoon, ay mas nagiging loving tayo. No, nakakopya natin, nagagaya yung kanyang ugali, mga kasembreros. So,
nakakapag-nurture ito, no? Kapag nade-develop yung ating relationships, mga kasembreros, na kunwari may nagkasala, so patawarin, no? Magpatawad and then mag-unawaan. So ganoon siya, mga kasembreros, pag kailangan ng love, may love, mga kasus, because we are close kay Lord Jesus Christ. No, kung kailangan ng mercy, may awa, naging maawain tayo. Kung kailangan na magbigay, nagbibigay tayo without grudge, no, without hesitation, no, ganoon siya, mga kasus, bagkos ay nagiging masaya tayo habang nagbibigay. Kung mapa-pleasing sa harapan yun, mga customers, if we cause someone pain, it is likely that we too will feel the weight of that sorrow. Paul questioned who would bring him joy or happiness, mga customers, if he was the source of distress for his dear friends. So, ganun siya. This emphasizes the interconnectedness of our emotions. When we hurt others, sometimes it comes back to us, and that's why it is essential to think before we speak or act. Paul made it clear that he wanted to see his friends joyful and happy, reflecting his love for them. So, grabe, no? Parang, if you're happy, I'm happy. If you're sad, I'm sad. So, ganun siya, mga, di ba may kanta na, kung malungkot ka, malungkot din ako. Kung masaya ka, masaya din ako. So, nagpapatunay lang yan na mahal mo yung nanay. Kasi ako talaga, pag natutuwa si nanay, kapag tumatawa yan, kapag happy siya, talaga ako po ay masayang-masaya din po, mga kasembreros. Pero kapag malungkot siya, of course, ako rin po ay malungkot, no, or na-stress minsan. So, pero, yun, pinapatawa, no, tawa-tawa. So, ganun siya, no. Kapag mahal mo kasi, gusto mo masaya, mga kasembreros. So, di ba, ganun din po sa ating mga asawa, no, sa ating mga anak, and so on, mga kasembreros. So, parang ganoon. Kung kaya relationship really matters sa Panginoon, hindi lamang kay Apostol Pablo, hindi sa atin, mga kasi imagine niyo si Apostol Pablo, leader lang siya ng church na yan. Kung pa hindi iyon yung tunay na tatay nila, no, but he acted really, no, as parang real father or biological father ng mga taga-Corinth, mga kasembreros. So ganoon din po dapat, no, sa ating pamilya, sa ating simbahan sa ngayon. So dapat maghari talaga yung good and harmonious relationship sa bawat isa. Yung parang tipong yung nalulungkot yung isa, nalulungkot din kayo. Kung pag masaya yung isa, masaya din kayo. So, definitely mas gusto natin na maging masaya yung ating mga mahal sa buhay at yung mga taong we cared for, mga kasembreros. Alright? So, yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kasiyahan, mga kasembreros, nor happiness na nagmumula sa ating Diyos na buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.